Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day, of course. Before I proceed and start my yap, please like, subscribe, comment, and share, and also click the notification buttons para marinig nyo naman yung daldalan natin, yung ating mga 26 followers dyan. I know, wala pa akong followers kasi bago pa lang ako dito. Pero, I'm still gonna say what I wanted to say sa mga naobserbahan ko sa mundo at sa earth at lalo na sa Philippines. So, narinig nyo ba? Ayan na. Parating na tayo sa exciting part. Si PRRD ay lalaban na po. At bibigyan niya na ng leksyon si Trililing. So, if na-watch nyo yung pag-uusap ni Attorney Sal Panelo at ni PRRD kahapon nung isang araw, ay diniscuss nila doon na gusto na daw kasuhan ng pamilya Duterte si Trililing. Trillanes Trililing ang sundalong kanin. So, mahaharap na niya ang leksyong hinahanap niya. Kasi wala nga namang nagkokondena sa kanya sa mga kalokohan at kagaguhang ginagawa niya. Kaya sabi ni PRRD, kailangan na siyang bigyan ng leksyon kasi he does everything to ruin people's reputation without thinking kung tama ba yung ginagawa niya. Wala na siyang pinipili. So, he's been isa sa malaking kritiko ng mga Duterte since 2016 pa. At yung pinakita niyang mga kalokohan at kagaguhang kasinungalingan doon sa Huadcom, alam naman natin na nire-recycle niya yung garbage na binabato niya noon kay PRRD. Na technically, wala naman palang katotohanan yun. At wala talagang katotohanan yun dahil makikita nyo naman sa pamumuhay ng mga Dutertes. At saka sa lahat ng katangatangan at kabobobobohang gagawin mo sa buhay mo, yun talagang pagiging drug lord ang ibibintang mo kay PRRD. Napakalaking kagaguhan nun. Bakit ka mo? Para ka na rin nagbintang sa isang matabang dabyana na tinawag mo siyang sexy siya. Ganun yun eh. Parang nagsasabi ka ng isang yung dinidescribe mo ang isang tao sa hindi mo naman makikita sa tao na yun, yung pagkakadescribe mo. Kahit nga hindi mo makita sa mata, hindi mo rin makita sa pamumuhay. Walang pagkakakilanlan na yung pagkakadescribe mo sa tao na yun at pagbibintang mo sa tao na yun ay hindi mo nga makita sa totoong pamumuhay ng tao na yun, right? Paano mo masasabi na isang pulburon lord o drug lord ang isang tao na galit nga siya sa mga bangag, 'di ba? Parang ang weird dun eh. Ang weird talaga. Ito talaga si Trililing, ang lakas ng tama sa utak niya eh. Siguro nabagok yan nung pinanganak nung nanay niya. Nahulog siguro yun sa ospital. Tingin ko lang Hula ko lang. Siguro nung niluwal siya ng nanay niya, sa sobrang pagpipilit niyang lumabas na sa earth, ayaw pa siyang ilabas ng nanay niya dahil parang pinag-iisipan ng nanay niya, ilalabas ko ba tong batang to o magiging salot lang to sa bayan pagdating ng panahon. Kaya yun, sa pagpupumilit niyang lumabas sa sinapupunan ng nanay niya, ayun, nahulog, nabagok ang ulo. At nung nabagok yung ulo niya, ayan na ang kinalabasan. Hindi na niya alam kung anong mga pinagsasabi niya sa buhay. Kaya I think yan ang nangyari dyan kay Trililing. Napagtanto natin na isa siyang malaking salot sa bayan at sa mga kapilipinuhan dahil nung bago siya ipanganak, ayaw siyang iluwal ng nanay niya. Dahil pinag-iisipan ng nanay niya, tama ba tong gagawin ko? Na iluluwal ko tong batang to?
baka maging pabigat lang to sa lipunan. Naramdaman ng nanay niya eh. Naramdaman ng nanay niya na magiging salot sa bayan yung anak niya. Kaya ayaw niyang iluwal. Kaso itong si Trililing, nagpumilit lumabas sa sinapupunan ng nanay niya. Ayun, nadulas yung nurse at doktor, nahulog siya, nabagok ang ulo. So yun po talaga ang kwento doon. Ang alamat ng pagkabangag at Trililing ni Trillanes, yan yun. Nabagok yung ulo niya. Kaya nang tumanda, naging salot sa bayan. Anyways, so yun nga. That's just in the lighter side. Ito ang hindi lighter side sa part niya. Seryosong usapan, siya po ay kakasuhan na ng pamilya Dutertes ng libel. Kasi napaka mabigat na paratang talaga yung inilabas niya dun sa Huwadcom dun sa hearing-hearing ng mga Kuwakcom Ay, ang tawag na pala ni ni Senator Marcoleta is Kuwakcom na daw sila. Kasi para sila mga Dr. Kwak-Kwak, hindi nila alam yung proper at tamang due process sa pinaggagawa nila dyan sa Huwadcom. Kaya ayan, tinawag na silang Kuwakcom ni Senator Marcoleta. Tinatawag ko na siyang senator kasi I'm pretty sure it's gonna win. Kasi isa lang naman yan siya sa mga taong nagmamalasakit talaga sa mga Pilipino So for sure yan, mananalo yan. Kapag nagpakita ka naman ng pagmamahal sa mga tao, binabalikan ka din nila ng pagmamahal at pagsuporta. Ganun lang yun. Ganun ang ginawa ng mga tao sa mga Dutertes Kasi nakikita nila na mga Dutertes ay minamahal ang taong bayan. Ginagawa nila yung mandato nila at trabaho nila at tinutulungan talaga yung mga nangangailangan. Yan ang ginawa ng mga Dutertes. Kasi pansinin nyo naman sa Davao. Number 2 in cleanliness in South Asia, 'di ba? Tapos number 2 din yata sila sa safe city sa South Asia. I'm not sure kung 2 or 3 ba. 'Di ba? So, doon mo malalaman makikita mo sa actions. Kaya hindi totoo talaga yung nagsasabi ng I love you sa'yo, I care for you, and I'm here for you. Hindi totoo yung nagsasabi lang. Kailangan nakikita rin sa gawa yan. Kailangan pinapakita rin sa gawa. At nakita nyo naman sa mga gawa ng mga Dutertes kung paano nila inalagaan ang mga taga Davao at paano nila inaalagaan ngayon ng mga Pilipino at paano inalagaan ni PRRD ang bansang Pilipinas na hanggang ngayon ay handa pa rin niyang ibuwis ang buhay niya para sa mga Pilipino. Yan ang totoong pagmamahal. Genuine love yan. Hindi yung nagsasabi lang na mahal ko kayo, tulungan ko kayo, gagawin ko this and that. These are all bullshit, Puro kalokohan lang yung mga ganyang litanya. Huwag kayong maniniwala sa mga ganyan. Ang daming ganyan na mga politiko. At Duterte lang talaga ang totoong nagpakita in actions ng kanilang mga sinalita. Sinalita nila at sinagawa din nila yung sinalita nila. Which is very proud talaga na ako ay isang supporters ng mga Dutertes. And kahit na wala akong followers right now, I'm still gonna say whatever I say. Pagtanda ko o mawala man ako sa earth, makita to ng mga generation ng mga anak ko at ng mga apo ko. Makikita nila na maraming nagmamahal sa mga Dutertes, na ang legacy ng mga Dutertes ay maganda at mabuti sa mamamayang Pilipino. So, sa ngayon, wala pa akong followers. Pero balang araw, makikita ito ng mga anak ko, ibibigay ko sa kanila itong YouTube account ko para makita nila na maraming nagmamahal at sumusuporta sa mga Dutertes at isa na ako doon na nanay nila na nagsupport. Anyways, so yun, so maghanda ka na, Trililing Patrol, at darating na ang iyong Karma Bells. At sabi nga ni Bibi Sara, ang gaba ay dilig yun magsaba. So, ayan na ang gaba mo. Paparating na. Kaya magbalot-balot ka na. Kaya for sure, mapapaihi ka na naman sa salawal mo. Kagaya nung iyong ginawa noon, kapanahunan mo ng kabalahuraan mo sa Pilipinas, ay ganun din uli ang mangyayari sa'yo. So, good luck na lang sa'yo, Trililing. Sana ay matuto ka na sa pinaggagawa mo in life. And yeah.